Christ. And until now, yung decision po na ginawa ko nun, I never ever regret it. Kaya po, in-challenge ko po sa bawat isa po na nandito na hindi pa po mananampalataya. Kung maranasan, kung marinig niyo na po yung ganong, kapag meron po sa inyong nag-ask kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon, hindi po kayo magsisisi. Yun lang po. Humingi na niya mo si Lord sa life mo. Ikaw ba'y humingi ng tawad sa Kanya? Sa iyo, ma'am? Opo. Kasi ang ginawa mo dahil siya lang ang pwede magpatawad nun, ano? And by faith, pinusap mo yung heart mo sa Kanya, you pray the prayer of faith. Inanyaya. Opo. During that day, pasok si Lord sa life mo. And simula po nung araw na yun, naging assured po ako that when I die, I will go to heaven. I will be with Jesus someday. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang pagkayan. Okay? Dati po, medyo bata-bata pa lang siya, pero naintindihan niya kung paano ang pagkakaroon ng isang personal na relasyon kay Jesus. At yung personal na relasyon kay Jesus, hindi po makukuha yan dahil mabuting tao ka, o ikaw ay pumupunta sa simbahan, o ikaw ay may ginagawa ka para kay Lord. Ito po ay makakamtan kapag ka ikaw sa sarili mong pagpili ay aanyayahan mo si Lord na magiging Savior ng life mo. Hingi mo ng tawad ng kasalanan mo. Hindi naman mapili si Lord, hindi niya sabihin sa iyo, "Naku, dahil mong kasalanan, tsaka na lang." Hindi ganyan si Lord eh. Pagka talagang sincere ka sa heart mo at ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan, patatawarin lahat ni Lord yan. Sabi ng Bible, lilinisin niya lahat ng mga kasalanan na yan. At ilalayo niya sa iyo yan, hindi ka nahuhusgahan sa kasalanan yan. Merong part ng Bible, sabi niya, wala nang anumang hatol sa sino mang na kay Kristo Jesus. So pag si Jesus Christ na nanyayahan mo sa life mo, kailan pa man hindi ka hatulan ng Panginoon. Dahil ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan na yon? Yun ang buhay ni Lord yun eh. Di ba sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. So pag inanyayahan mo sa life mo, yung buhay ng Diyos, mananalitay yan sa ugat mo. Nasa Bible na yun, hindi ko nyo nakikita, tingnan nyo. One time I was reading, sabi niya lahat daw ng nagtiwala kay Lord at inanyayahan sa buhay nila si Lord, yung lifeblood ng Panginoon nananalitay sa ugat nila. So ibig sabihin, permanent yun. Ibig sabihin, si Lord nasa life mo na. Kaya patuloy po nating sambahin si Lord. Ang challenge ni J.Ann kanina, kung hindi mo pa inanyayahan si Lord, hindi mo maalala that you prayed na ikaw ay humingi ng tawad kay Lord and then you asked si Lord Jesus na pumasok sa life mo. Chances are, wala pa siya sa buhay mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo maiaayos yung buhay mong yan. Temporary lang yung medyo maganda-ganda siguro. After a while, mapapagod ka. Pero kapag inanyayahan mo siya sa life mo, gawin mong Savior at Lord ng buhay mo in faith, hindi ka naiiwanan yan. Hindi ka rin tatalikuran ni Lord. Dahil ganyan siya kabuti sa atin. Patatawarin niya ang kasalanan mo, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Simula sa araw na yon, ikaw ay pagkakalooban ng karapatan maging anak ng Diyos at yung mga pagpapala ng Panginoon nakatuon sa iyo. Yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa mga awiting papuri at pasasalamat sa Kanya.